Hey guys, today we'll be talking about the introduction in electrical circuits. So before we study sa circuits, let us understand first the mga basic na mga concepts and definitions na ginagamit. So when we talk about circuits, then we are on the same page. So first is the charge. So, ang charge, amo na sang ginatawag nga or ang ginahatagan da sang negative or positive nga charge. So, amo ning iyang ginatawag nga polarity. So, imagine amo ni siyang wire. Then if may ara sang current, then may mga charges na din nga naga-travel. So, naga-travel ang charges. So, ang charge ginagamitan sang symbol nga Q. So, medyo intuitive naman ang charge since though medyo na-encounter na naman sa una ang charge. So, basically ang charge, unit niya is in coulomb. So, ang charge amo na sa ang mga kumbaga mga objects nga nagalatay sa mga wire or kung diin pa nga ga-travel ang electricity. So next, let's move to current. So bali ang current is the rate of flow sang charge. The rate of flow of charge. So, ang unit niya is coulomb per second. Or, ang coulomb per second is the ampere. Or A. So, ang charge is amo na siya ang galatay. Ang kada sigon sang latay amo na siya ang current. So if ang charge nimo is let's say wire ni, then sa sininga point may ara ka sang amount sang charge nga naga-travel di, let's say 1 coulomb per second, then the current will be 1 ampere. So, current is the rate of flow sang charge sa imong wire. Okay. So, next is the voltage. So, the voltage, we hear it almost every day sa aton nga everyday life. So, what is the voltage? So, on technical terms, the voltage is the energy per unit charge or charge. So, energy in SI unit is in joule. So, per unit charge is coulomb. Or joule per coulomb. So, ang joule per coulomb is equivalent siya sa volt or V. Okay. So, think of it as amo na mahimo ta analogy. So, let's say this is drum, tako nga drum. Then this is the water. Then we have the pipe, okay, pipe. Then diri gagwa ang water. Okay? So ga flow di ang water. Okay, tungod nga may height, so ginatulod siya sang gravity. So the water is the charge. So the rate of flow
rate of flow of water is the current. So, ang water is among charge. Ang kada sigon mag-flow sa water, amo na ang current. So, gina-measure siya in terms of time. And the height is the voltage. So, we know na the greater the height, mas dako ang amount ng water nga or ang energy ng water nga magwa di mas dako. So, or to be exact, the voltage is the energy per unit mass sang water. So, on more technical na terms. So think of it as a water flowing on a pipe. So, with the water nga reservoir ara sa babaw nga may height. So, the water is the charge, the rate of flow of water is the current, and the voltage is the height. So, this is the height. Okay, so this is now the analogy. So, next is we have the power. So, we know nga ang power is just the rate of energy conversion. So, rate of energy conversion. So, ang energy is just energy. Amo na sa ang the ability to do work. Ang power is ang kada sigon sa pag-transfer ng energy. So, energy is ang iyang sign is joule per second, or joule per second is the watt or watt. Okay, so this is the power. So, another nga element nga aton nga i-discuss sa DC circuits will be the resistor. So, the resistor is an element that opposes flow of charges. So, ang unit sa aton nga resistor is in ohms. So, basically, amo ni siya ang size sa aton nga pipe. So, smaller pipe is greater resistance. Okay? So, if ang value sa aton nga resistor is mas dako, so ang current, mabudlayan siya nga mag-flow. So, which means, the greater the resistance, the smaller the current. Given nga ang aton nga voltage is the same. So, let's talk about the ideal voltage source. So, ideal voltage source. So, ang symbol sa ideal nga voltage source is amo ni. So, may makita ka mga circle with plus and minus, that is the DC voltage source. So, maghambal ka ideal voltage source, kaya yung mag-supply sang voltage nga wala naga-fluctuate, so constant siya. So, biskan ano pa kadako sang iya nga current nga galabay di sa iya, if ang iya nga voltage is still the same. So, this ginatawag siya nga ideal voltage source. So, next,
is the ideal current source. So, symbol niya is array, then may arrow sa sulod. So, ang ideal current source is no matter what is the voltage across sa iya, mag-provide na siya sang current nga constant, nga sige-sige. So, that is the ideal current source. And next is the dependent voltage source. So, iyang symbol is this. So, from the name itself nga dependent voltage source, ang voltage across sa iya is nagadepende sa another circuit parameter. So, it could be ang current sa another circuit or ang voltage sa another circuit. So, if ma-change ang sa dito nga parameter, then ang voltage across sa iya is ma-change man. So, that is the dependent voltage source. So, yan ang mga symbol is naka-diamond with plus and minus sa sulod. So, the dependent current source is naka-diamond man siya, pero arrow liwat. So, from the word itself nga dependent, ang current nga naga-flow through sa iya is dependent siya sa another nga quantity sa circuit. So, for example, nag-depend siya sa current sa isa ka part ng circuit or nag-depende siya sa voltage ng isa ka part ka circuit. So, it depends on another parameter. So, ang ini nga mga gin-discuss ng mga circuit elements and mga voltage sources, current sources, this will be clear in the upcoming lessons kung solve na ta sang mga parameter sa mga circuits gid. So for now, tandaan nyo lang danay ang gin-discuss subong para as a reference sa aton nga mga future nga lessons. And last is gamiton ko is sign convention. So, syempre, we are dealing with may mga terminals, positive, negative, then we will deal with signs. So, this will be perhaps confusing at first. So, that's one, i-explain ko ni siya matamat. But for now, ang akong nga gamiton nga convention is ang ginatawag nga passive sign convention. So, passive sign convention. So, anong passive sign convention? So, let's say meron ka circuit element, okay, so let's say amo ni mga positive terminal, amo ni mga negative terminal. So amo ni ang voltage positive kag negative. So let's say may nagsulod nga current diri sa iya. So ang passive sign convention nagahambal nga if positive ang current enters positive voltage, then the element consumes power. Okay, lao mo na siya. So, for example, so makita ta din nagsulod ang aton nga I sa aton nga voltage nga positive terminal. So, let's say current mo is 3 amperes, then meron ka voltage, let's say nga 20 volts. Then power is V times I. So, i-recall i-discuss na siya in detail the son. So, 20 volts times 3 amperes equals 60 watts.
So since ang positive current nga positive 3 nag-enter siya sa positive side sang voltage which is 20 volts, then the power is also positive. So if the power is positive, which means it consumes na if the power is positive. So let's say ang aton nga I is God sulod dire pero hatagan siya value nga negative 3, then the power will be negative 60 watts. So according sa aton nga definition, negative 60 watts siya. So it means naga supply siya power. Okay. So that is the case if ang I nagasulod sa V nga positive. So let's consider another example. Okay, let's say negative and positive. Okay. Kung sulion ta naman, if I, so positive I enters negative V, so the positive power means naga-supply siya. Power. Okay. So if ang I ko no, positive na I, nag-enter siya sa or positive V, okay, enters negative of V, okay. If I nag-enter siya sa negative of V, then the power means naga-supply siya. So, example. Let's say may ara ka kalat nga 3 amperes, may ara ka 20 volts. Okay. Power equals 3 amperes times 20 volts equals 60 watts. Ang current nga positive is nagsulod siya sa negative terminal sang voltage. So, gin-multiply ta sila nga duwa, 3 ka 20, 60. So, positive siya. Pero nagsulod siya sa negative na terminal sang voltage, then it means naga-supply siya. Okay. Or, let's say, negative 20 volts. Okay. So, power is 3 amperes times negative 20 volts, so negative 60 watts. So negative ang power, pero nagsulod siya sa negative nga terminal sang imong voltage, then it is consuming. Okay. So, to recap, if ang current nagsulod siya sa negative nga terminal sang voltage and gin-multiply mo sila nga duwa, so that would mean nga positive ang power, then the element is supplying. If negative ang ilang power nga makuha, then the element is consuming. Or agina, if ang I nagsulod siya sa positive terminal sang voltage,
and ang nakuha mga power is positive, then it is consuming. If nagsulod siya sa positive nga terminal, sang voltage ang I, if kagang nakuha mga answer is negative, then it is supplying. So at first medyo confusing lang sa kay that's the nature of it sa sugod. So as we go on sa topics maintindihan, maamatamat mo lang na siya intindihan. And lastly will be the Ohm's law. So meron resistor. So this is the resistor. So may voltage ang resistor, then meron siya current. Okay, so I is V. Tapos resistor which has a resistance R. So Ohm's law nag-state nga ang voltage across the resistor is equivalent siya sa current times resistance. So this is the basic form of Ohm's law, pero this is the foundation sa tanan nga circuits nga topic, including AC circuits kag mga transients nga mga circuits nga sa DC. This is the foundation ng circuit analysis. So what does it mean? So if ang resistance mo is the same, kag nagdako ang current nga nagalatay di sa imong resistor, then ang voltage across sa iya is mas dako. So or vice versa. So for now digest nyo lang danay ang ato naging discuss, and when mag-discuss ta siya mga iban nga topics wherein nagasuma na kita, then everything will be clearer. So I hope na may nakuha mo sa sining lesson, and thank you.